assistant designate po namin principal ay si Sir PJ Paz. Si Sir Yardo po ang aming SPA vocal person. So, correct ko lang po yung sinabi ng MC natin. So, wala po kasi sila, si Sir PJ po kasi walang boses at namamalat po siya, hindi siya makapagsalita. Si Sir Gallardo naman po ay nanonood sa kabila, may show din po ang Cheddar Arts. Sabay-sabay po kasi kami. Tapos si Sir Chester po ay nasa seminar workshop po hanggang sa ngayon. So, in behalf po ng SPA Body faculty, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong mga sumuporta, lalo na po yung mga magulang na nandito na lagi kong ginugulo hanggang sa ngayon. So, maraming salamat po. So, thank you so much po sa inyong suporta kasi hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi niyo po kami talaga sinuportahan. Ito po ay isang malaking karangalan para sa SPA po. So, thank you so much po. Palakpakan po natin yung ating mga magulang po. Yan, full support po sila. Tapos po ay nagpapasalamat din po kami. Nandito po ang aming isa sa aming guest speakers, si Sir Eman de la Cruz Dumasi. Tapos si Kagawad ay si Barangay Secretary po in behalf of Captain Oliver. Yes, mamaya. So, thank you so much for your time. Tapos ang aming mga estudyante po from Colegio Natsubi. So, thank you so much sa inyong pagsuporta din para sa SPA. So, yun lang po. Hintayin nyo lang po mga sunod-sunod naming palabas, mga palunod na pinagandaan namin para sa inyo. Mamaya, mapapakinggan po natin ang isang pagpapaliwanag ukol po sa ating bayaning sikat, Andres Bonifacio. Actually, ito po talaga ang ating ipinagdiriwang sa ngayon. So, nung Sunday po dapat sinelebrate, kaso hindi po pwede ang mga bata, kaya in-adjust po namin siya ng December. So, yun lang po. Muli, magandang hapon at maraming salamat. Salamat po sa mga mensahe. Ngayon, itatampok naman natin ang mga piling estudyante mula sa SPA Dance. Narito sila upang isayaw ang Candy Moon. Palakpakan po natin sila.
You want to see what's fair? Come on. Come on, let's do it. Let's see who's bad here. Come on. Come on. Let's go.
Magandang sayaw na hinandog ng ating SPA dancers. Ngayon naman po ay muli namin tinatawagan ang ating pinakamamahal na music specialist upang magbahagi ng kanyang mensahe, Sir John Lausares. Yan. Ito talagang bahagi ko eh. So, nandito naman tayo sa ikalawang bahagi. At ako yung may kodigo tungkol dyan. Ako yung may kodigo. Okay po, maraming salamat po ulit. Alam niyo naman po ang dahilan kung bakit po tayo nandito lahat ay upang ipagdiwang ang anibersaryo ng ating bayaning sikat, Andres Bonifacio. So mga minamahal kong mga kababayan, ngayon sa ating mga bagong panahon, kung saan ang bawat isa ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok, mahalagang balikan natin ang diwa ng tinatawag nating salita bayani. Hindi ba't sikat Andres Bonifacio ay nagpakita ng tunay na pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanyang tapang at determinasyon. Ang pagiging bayani ay hindi lamang tungkol sa pagbubuwis ng buhay sa larangan ng digmaan, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay na maaari tayong maging bayani sa pamamagitan ng number 1 po, pagiging tapat at responsable sa ating mga trabaho, lalo sa mga estudyante sa pag-aaral nila, at pagkikipag-ugnayan sa iba at pagiging tapat at responsable sa mga simpleng paraan ay ito na ay isang pagpapakita natin na tayo rin ay mga bayani. Pangalawa, ang pagmamalasakit sa kapwa. So ang pagtulong sa mga nangangailangan, pagbibigay suporta sa mga kaibigan, pamilya, at paging bukas palad sa mga nangangailangan ay may konkretong paraan upang ipakita ang ating pagmamalasakit sa kapwa. So, pagiging aktibo sa komunidad. Kaya kami po ay lubos ng pagpapasalamat sa mga magulang at sa mga iba pang mga tao na lubos na tumutulong sa school, sa pamayanan, sa pagbibigay sa ng kanilang mga oras na suportahan. Hindi man lang kayo yung nandun, pero yung pagsuporta sa paglawak sa mga programa na naglalayong mapabuti ang ating komunidad upang, ang tawag doon, magkaroon ng isang magandang pagbabas. So, at ang napakahalaga sa lahat na ginagawa namin taon-taon, hindi lamang po taon-taon, kasi ang SPA po, baka po may na anak o pamangkin o mga po pa ngayon na pwede po niyong ipasok sa SPA sa susunod na taon, ay lubos po namin tinatanggap. Kasi isa sa layunin ng Special Program in the Arts ay ang pagyabungin ang kulturang Pilipino. Kaya makikita niyo po ang aming mga palabas ay lahat ay tungkol sa ating kultura. So, yan lang po ay kami po kasabay ng aking kasamang si Dr. Emmanuel Dumasi. Kami po ang mga scholar ng National Commission and Culture of the Arts para ipalaganap ang kultura, lalo na sa ating mga mag-aaral. So, sa pamamagitan nito, since ako po ay music, ito lang po ang kaya kong ibahagi. Pero yung pagsasayaw, sila Ma'am Jen na po yun.
Kaya nga tuwa-tuwa sila pag nakita nila akong sumayaw kasi isa yan sa inaantay na performance ko na. Sampo. Huwag ka naman din ako sa Facebook. Okay na yun. Okay na yun. Mamaya na lang sa ulo. Okay po. Hahaba pa yung programa eh. Okay, tulad ni Andres Bonifacio, hindi natin kailangan maging perfecto upang maging bayani. Ang mahalaga ay ang ating pagpupursige na maging mabuti, mamamayan, na Po si Sir Adel Rick G. Cabal para sa ating pagbabahaging impormasyon. Hello, magandang hapon po. Ako po si Adel Rick G. Cabal, guro sa Malikang Pagsulat Subic National High School, Special Program in the Arts. No? Naimbita po ako para magsalita ukol sa buhay ni Bonifacio na siyang pangunahing naging tema at konsepto ng mga pagtatanghal na napanonood at napapakinggan natin ngayong hapon. So, iikot yung aking mabilis na panayam tungkol doon sa buhay at kabayanihan ni Bonifacio. Okay, bago ako magsimula, gusto kong bigyan diin yung ilang bagay. No? Mapapansin ninyo, lahat halos ng mga performers din ngayon ay mga kabataan. Gusto kong balikan natin at pakatandaan na yung ating lipunan ay galing or binuo ng mga kabataan. Anong ibig sabihin? Yung mga katipunero ng time nila at yung group ng mga ilustrados, sila Rizal, sila Jaina, sila Jacinto, nasa prime sila nung kanilang edad o yung ng buhay nila kung saan pinakita nila yung kabayanihan nila. Halimbawa, hindi sila umabot halos sa kanilang 40s. Meaning, halimbawa, si Gabriela Silang, namatay siya at the age of 32. Jose Rizal, 35. Bonifacio, 33. Gregorio del Pilar, 24. Okay, 24. Next, Aguinaldo, ito may pagka 1 Ponce Enrile, 94. Pero, kumbaga, controversial pa bayaking nga siyang may tuturin. Mamaya malaman natin kung bakit. Next, Jacinto, 23 years old. Marcelo H. del Pilar, 45. Okay, mukhang may tumalo kay 1 Ponce Enrile. Melchora Aquino, 116 years old. Okay, bakit ko sinabi yung mga edad, no? Yung audience natin, yung mga performers natin, karaniwan siguro, approaching sa ganong stage ng kanilang buhay. At kung napag-uusapan na lang yung bayanihan, kung iniisip natin na masyado tayong bata para maging bayani, pwede nating balikan yung kasaysayan at makikita natin during their 20s and 30s ay ganito yung ginagawa ng mga bataning kinikala natin ngayon. Okay, hindi nga sila umabot ng 50, ng 100, yung iba nga lang umabot. Pero ang punto ay, karaniwan sa kanila, sa murang edad nila, ay gumagawa na sila ng mga dakilang gawain. Okay, na pwede siguro nating maging model. Okay, so ganun ko gustong magsimula dito sa discussion natin, na hindi hadlang yung edad. Pangalawa, hindi hadlang yung estado sa buhay. Okay, galing ba sa mayamang pamilya si Bonifacio? Meron ba nakakaalam yung mga college students na estudyante ni Sir John, nandito ata?
kung kumukuha ng Philippine history sa kanya. Okay, hindi po siya galing sa nakaririwasang pamilya. Mahirap lang siya. Simpleng buhay. Sa katunayan, nagtitinda lang siya ng pamaypay at nagtitinda siya ng tungkod kasama yung kanyang mga kapatid. Dahil siya ay naulila ng maaga, napilitan siyang tumayo bilang padre de pamilya. No? So pupunta na ako dun sa unang discussion ko ng kasaysayan. No? Para kasi kay Ambet Ocampo, isang historiador, yung kasaysayan pwede natin siyang hatiin sa salaysay, which is kwento, stories, and saysay, which is meaning. Mula din sa mga kwento ng ating mga bayani, ano yung pwede nating makuha kahulugan at kabuluhan? So, ito yung una. Ito yung kwento ni Bonifacio. Bukod sa pagtitinda ng mga pamaypay, ng tungkod sa mga kapatid niya, nagsilbi din siyang bodegero. Okay, so stockman. Next, naging clerk din siya sa mga opisina at isa rin siyang performer gaya ng mga nakikita natin ngayon ng mga bata ng Moro-Moro. So, theater actor din po si Bonifacio, si Ka Andres. Pagdating sa pag-aaral, siguro yun din, hindi laging kailangan sobrang edukado ka, nagtapos ka, masterado ka, doktor, para mag-ambag dun sa pagbabago ng iyong bansa. Sa katunayan ay hindi naman nagkaroon ng maayos na formal na edukasyon si Bonifacio. Pero hindi kasi nasabing huwag tayong magtapos ng pag-aaral at maging Bonifacio na lang tayo. Kasi bakit? Pagaman hindi nakapagtapos ng maayos na formal na edukasyon, mahilig pong magbasa si Bonifacio. Actually, kung paano siya napunta sa pagtatayo ng katipunan ay dahil nabasa niya yung mga akda ni Rizal. At mula dun sa pagkakabasa niya sa mga gawa ni Rizal, siya yung nagsapraktika ng nabasa na. Okay, ganun na lang niya i-idolize si Rizal. Okay? 29 years old siya nung tinayo niya yung katipunan. 29 anyos. Habang 33 years old naman siya nung paslangin. So yun yung mga between 29 years old to 33 ay nandoon yung prime niya kung saan naging bayani siya. Bata pa siya kung maituturing pero hindi matataparan ang kanyang kadakilaan at kabayanihan sa ating kasaysayan. So ayun yung mabilis na salaysay natin tungkol sa sino ba si Bonifacio, saan ba siya lumaki, ano bang pinalakihan niya, anong tinapos niya. Okay? Ano yung kondisyon kung saan humubog dun sa pagkatao ni Bonifacio? Pangalawa ay, ano bang saysay ni Bonifacio sa history natin? Bakit tayo may performance ngayon? No? Bakit tayo may Bonifacio Day nung katapusan, which is yung kanyang birth commemoration? Pagdating sa saysay, compared kay Rizal, si Rizal na lang palagi. I mean, nasa Piso si Rizal, sa bayan ng Subic may rebulto ni Rizal. May nakita po ba kayo rebulto ni Bonifacio sa Subic? Or nearby towns? Meron po ba? Pero sa 5 piso nandun po siya. So ano yung gusto kong puntuhin? Bakit si Rizal, he's everywhere, he's omnipotent. No? Parang kahit saan nandun siya. Kahit nga sa ibang bansa, meron siya mga rebulto sa Germany, okay, kung saan siya nagpuntang mga bansa. Pero si Bonifacio, bakit wala? So ang tanong, mas mahalaga ba si Bonifacio kesa kay Rizal? No? Baka pwede natin pag-usapan yun, na bakit, kung sino ito, isa pang interesting fact, no, ay kung sino yung mga leader ng mga revolusyon sa bawat bansa, sila yung itinuturing na pambansang bayani. Di ba, si Ho Chi Minh sa Vietnam, si Washington sa US, si Mao sa China, pero sa Pilipinas, si Rizal. Ano bang ginawa ni Rizal sa revolusyon? Sumali ba siya sa katipunan? Hindi. Ang totoo,
ayaw niya nga dun sa pagbabago. Ang sabi niya, kailangan maging edukado lang tayo. Huwag nating labanan yung mga Espanyol. So, ayun yung kaibahan ng naging tahak ng kasaysayan sa Pilipinas. Yung ating pambansang bayani ay hindi sumangkot doon sa mismong laban para makamtan natin yung kalamang. Unlike yung mga ginawa ng ibang bansa. Okay? Sabi ni Renato Constantino, si Rizal daw ay propagandista, no? Nagsusulat sila sa dyaryo. So, ganung paraan sila lumaban. Samantalang si Bonifacio ay yung model ng pinagsanib na revolutionary consciousness and practice. Sabihin, matalino si Rizal pero anong ginawa niya? Si Bonifacio, hindi siya kasing talino ni Rizal, pero kumilot siya. Okay? Next. Pinatay si Rizal, no? Isa po tayo matapos. Pinatay si Rizal ng mga dayuhang Espanyol. Habang si Bonifacio naman, kasama yung kanyang kapatid na si Procopio, pinatay siya ng kapwa niya Pilipino. At sa kaninong utos, inutos po ni Aguinaldo na patayin silang magkapatid. Okay? Bakit sila pinatay? Ay dahil din sa politika. No? Kung tutuusin, yung bangkay nilang magkapatid ay hanggang ngayon po hindi pa rin nakahanap kung nasaan. Kasi talagang political execution. Parang ayaw magkaroon ng ebidensya na kung sino yung nagpapatay. Kaya walang malinaw kung saan nakalagak yung bangkay ng magkapatid na Procopio at Andres. Okay? Kung tutuusin ang buhay at kamatayan ni Bonifacio, ay isang tampok na halimbawa ng political execution sa ating kasaysayan. Noon pa man ay nagpapatayan na ang kapwa Pilipino dahil sa kanilang mga political na paniniwala. No? Pamilyar na ngayon nangyayari. Tinutugis yung isa't isa, pinapahuli, so on, so forth. Nahati ang katipunan sa dalawang aksyon. No? Meron tayong magdalo at mag-iwan. Yung magdalo ay pinangungunan.
Oh,